Halika na't manood, makinig ka at matuto. Kasama si Teacher Dada. Masayang araw, batang Pilipino. Tama, ikaw nga. At bilang Pilipino, ay nararapat lamang na kilalanin mo ang iyong sarili, pamilya, paaralan, at ang iyong kapaligiran. At lahat ng iyan ay ating pag-aaralan sa ating asignatura. Kamusta mga bata? Ako, si Teacher Dada, ang magdadala sa inyo sa makulay na mundo ng araling panlipunan. At sisiguraduhin na sa ating aralin ay walang maiiwan. Kaya ano pa ang hinihintay nyo? Kunin nyo na ang inyong lapis at papel at tawagin mo na rin sila nanay, si tatay, si ate o kuya. At tayo nang magsimula sa ating pangalawang aralin. Oh, mga bata, andyan pala kayo. Naalala nyo ba ang pinag-usapan natin nung nakaraang episode? Sino kaya ang makapagsasabi? Tignan nga natin kung tama kayo. Ang pinag-aralan natin nung nakaraan ay tungkol sa batayang impormasyon sa sarili, tulad ng iyong pangalan, edad, kaarawan, pangalan ng magulang, tirahan at paaralan. Pinag-usapan din natin na ang mga impormasyon na tungkol sa iyong sarili ay hindi mo dapat ibabahagi sa hindi mo kakilala. Ngayon naman, mas lalo nating kikilalanin ang inyong mga sarili sa episode na ito. Handa ka na bang maglakbay? Halika na! Mga bata, napapansin niyo ba ang mga nasa paligid ko? Ano ba ang mga ito? Tama! Meron tayong pagkain, mga damit, at bahay. Alam niyo ba na ang lahat ng ito ay inyong pangangailangan bilang isang bata? Halika at ating alamin kung bakit nga ba natin kailangan ng mga ito. Ngunit bago yan, halika at tayo ay umawit. Ang ating aawitin ay pinamagatang ang pangangailangan. Ikaw ay isang bata na may pangangailangan na dapat tugunan. Bahay, pagkain at kasuotan. Ang iyong bahay nagbibigay silong masustansyang pagkain, kasuotan na bigay iyong kailangan. Ngunit ang isang bata ay mayroon din tungkulin, maging masipag, mabait, masunurin upang pagpalain. Ang bawat bata may hilig na gawin, magsulat, kumanta, sumayaw, umuhit, maglaro at tumugtog. Ano-ano kaya ang ating mga pangangailangan? Tama! Ang ating pangangailangan ay bahay, pagkain, at kasuotan o damit. Lahat ng yan ay ating pag-uusapan ngayon. Handa ka na ba? Napakaraming pagkain. Ngunit may mga pagkain dito na hindi mo namang kailangan. Ano-ano kaya ang mga ito? Halika
Tingnan natin ang dalawang bata kung ano ang kanilang pipiliin. Ano ang kinakain at iniinom ng bata sa unang larawan? Tama, mga chips, soft drinks, at fries. Ano naman ang kinakain at iniinom ng isang bata sa pangalawang larawan? Tama, ang kinakain niya at iniinom ay mga gulay, prutas, gatas, at tubig. Tingnan nga natin kung ano kaya ang maaaring mangyari sa dalawang bata. Ano kaya ang pagkakaiba ng dalawang bata? Tama! Ang batang kumain ng chips at umiinom ng soft drinks ay mahina ang katawan. Habang ang bata naman na kumain ng mga gulay at prutas ay masigla. Ibig sabihin, hindi lahat ng pagkain na pwede nating makain ay kailangan ng ating katawan. Sapagkat ang kailangan ng ating katawan ay ang mga masusustansyang pagkain. Kagaya na lamang ng mga pagkain na mababanggit sa ating awitin. Mga bata ang inawit natin kanina? Ano kaya ang pamagat nito? Tama! Ang pamagat nito ay Bahay Kubo. Ito ay isang awiting Pinoy. Tungkol saan kaya ang awitin na ito? Tama ka kung ang iyong kasagutan ay tungkol sa isang bahay kubo na munti man o maliit, ngunit ito ay napaliligiran ng mga halaman. Alam niyo ba na sa awiting Bahay Kubo, sari-saring gulay at prutas ang nabanggit? At alam niyo din ba na ang lahat ng ito ay mga masusustansyang pagkain na kailangan ng ating katawan? At hindi lamang yan. Ang pagkain ng wasto kasama ang pag-inom ng 8 basong tubig sa isang araw ay nagbibigay ng malakas at malusog na pangangatawan. Ang hindi masustansyang pagkain naman ay nagdudulot lamang ng paghihina at sakit sa ating katawan. Napakahalaga ng pagkain sa buhay ng tao, lalo na sa lumalaking batang katulad mo. Ito ay kailangan upang magawa natin ang mga bagay na dapat gawin sa araw-araw. Kaya kung gusto nyo na kayo ay manatiling malusog, masigla, malakas ang pangangatawan at makaiwas sa mga sakit, ay kumain ng wasto at masustansyang pagkain at uminom lagi ng 8 basong tubig. Ano kaya ang magandang isuot? Teka mga bata, alam niyo ba ang tawag sa hawak-hawak ko?
Tama, ito ay isang kasuotan. Alam nyo ba na ang mga damit o kasuotan ay isa sa ating pangangailangan? Sapagkat ito ay nagsisilbing takip sa ating katawan laban sa lamig at init ng panahon. Ito ang mga damit na maaari natin gamitin kapag mainit ang panahon. Ito naman ay isang uri ng kasuotan na ginagamit natin kapag malamig ang panahon. Ito naman ay isang uri ng kasuotan na maaari nating gamitin kapag umuulan. At mayroon naman tayong iba't ibang kasuotan katulad ng pantulog, pangpaaralan, panglabas o panglibot, pangsimba, at marami pang iba. Pumunta naman tayo sa isa pang pangangailangan ng isang bata. Ito ay tirahan. Bakit nga ba kailangan natin ng tirahan? Sapagkat ang bawat pamilyang Pilipino, gaya ng pamilya mo, ay kinakailangan mayroong tirahan kung saan ang bawat miyembro ay maaaring magpahinga at magkaroon ng mga gawain na magpapatibay ng inyong samahan. Ang tirahan ay may iba't ibang sukat o laki. Ngunit mga bata, hindi mahalaga kung ang inyong bahay ay malaki o maliit. Basta ito ay malinis, maayos, at nagmamahalan ang pamilyang nakatira dito. Bukod sa pagkain, damit, at bahay, mayroon pa tayong iba't ibang mga pangangailangan. Katulad na lamang ng mga kagamitan sa paglinis upang mapanatiling malinis ang ating katawan. Bitamina o gamot upang gumaling sa sakit at lumakas ang katawan, at kinakailangan din ng isang batang katulad mo ang pagmamahal mula sa iyong pamilya. Ngunit mga bata, alam nyo ba na ang mga hilig at kaya nyong gawin ay kailangan nyo din upang mas lalo kayong umunlad? Narito ang mga larawan ng iba't ibang kinahihiligan ng batang katulad mo. Sumayaw, makinig ng mga awitin, magbasa, tumugtog ng mga instrumento, at maglaro. Ngayon naman mga bata, ating pagyamanin ang inyong kakayahan. Isulat mo ang mga bagay na inilalarawan sa bawat bilang. Piliin sa loob ng kahon ang angkop na salita. Unang bilang, dito nakatira ang buong pamilya. Ano ito? Pangalawang bilang, ito ay bagay na ginagamit upang may pananggalang sa init o lamig ang ating katawan. Ano ito? Pangatlong bilang, kailangang inumin ito upang gumaling sa sakit at upang lumakas ang katawan. Ano ito? Pang-apat na bilang, ito ay bagay na ginagamit sa paliligo upang maging malinis at mabango ang katawan. Ano ito? Panglimang bilang, kailangan natin ito upang lumakas ang ating katawan. Ano ito? Ang tamang sagot sa unang bilang ay tirahan.
Ang tamang sagot sa pangalawang bilang ay damit o kasuotan. Ang tamang sagot sa pangatlong bilang ay gamot. Ang tamang sagot sa pang-apat na bilang ay sabon. At ang tamang sagot sa panglimang bilang ay pagkain. At para sa iyong karagdagan gawain, sa isang malinis na papel, iguhit mo ang iyong paboritong pagkain at damit. Ayan mga bata, tapos na ang ating aralin ngayon. Nawa ay may natutuhan kayong muli sa ating klase. Tandaan, ang isang batang katulad mo ay may mga pangangailangan. Ano na nga ulit yon? Sabihin mo nga. Tama, ang mga pangangailangan ng isang batang katulad mo ay pagkain, damit, at bahay. Ano naman ang iba pang pangangailangan natin? Tama, may mga pangangailangan din tayo upang mapanatili nating ligtas, malinis, at malayo sa sakit ang ating mga sarili. Katulad na lamang ng gamot at mga panglinis ng ating katawan. Ang iyong hilig at kayang gawin ay kabilang din sa mga pangangailangan upang ikaw ay lalong umunlad. Muli, ako si Teacher Dada, ang inyong gurong gabay na magdadala sa inyo sa makulay na mundo ng araling panlipunan, kung saan ikaw ay hindi maiiwan. Paalam mga bata!